Pakinggan po ninyo ito kung gaano katapang at seryosong sinagot at binara ni Defense Secretary Gibo Chodoro itong isang military or taga-China na nagtatanong doon sa open forum, doon sa international conference na ginawa dyan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Napakatindi nung sagot at yung tanong kasi talaga hong masyadong pro-China at iba ang dating eh. Kaya ang bilis ng pagkakasagot ni Secretary Gibo Chodoro. Pakinggan po ninyo ito, itong military nagtatanong. Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Also from China, Da Pengqi. Thank you, moderator. First, it's a very brief comment. Actually, I really appreciate the viewpoint made by Deputy Prime Minister from Thailand. He said we should push forward cooperation and unity, not the division. So it is inappropriate for the minister from Lithuania to attach a label on China, and it's clear a rhetoric for division here in Asia. And my question is for the Philippine Secretary of Defense. As we know, both Vietnam and Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why can't the Philippines do the same? Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. First, the comparison between the Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. And certainly as an ASEAN brother, the Philippines will stand up with that ASEAN brother in time of need, in support and in defense of what is international law and UNCLOS. As members of UNCLOS, we are all committed to support it. On the dialogue with China, unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful
provenance under international law and UNCLOS. And as proof of this, we do not stand alone. No country in the world supports the 9-dash line claim of China, or the idea that waters within this 9-dash line are internal waters of China. Several countries in the world, no less than 50, have joined the Philippines in condemning China's behavior in the South China Sea. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty, for which I thank the members in this chamber right now for your support. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Yan o, tindi. Galing ni Secretary Gilberto Gibo Chodoro, Department of National Defense. Yan ang talagang kailangan natin na opisyal ng pamahalaan. Harap-harapan, pinaninindigan kung ano yung maling ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kung ano yung mga propaganda ng China sa West Philippine Sea. Kung ano ginagawa nila at ginagawang kung ano-ano ay hindi ho pinalalampas ni Secretary Chodoro. At nako, sa lahat po ng mga naging politiko sa ngayon, sa kapanahunan po ngayon, bukod sa ating presidente, itong si Gibo Chodoro po ang talagang pinapakita ang pagiging patriotiko. Talagang patriotic siya sa ating bansa at pinanindigan po niya ang stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos na atin ng West Philippine Sea. Diba? Talaga pong kumbaga sampal ito doon po sa mga ilang politiko na hindi po kumikibo patungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Yung ibang mga senador na mga tahimik or pinaka-worst ay sumusuporta pa sa mga Chekwa. Si Gibo Chodoro ang isa sa ang kumbaga dapat nating maging alam niyo standard. Ito dapat ang maging basehan, ito dapat ang gayahin, ito dapat ang maging presidente natin. Ang magiging presidente natin dapat sa 2028 yung katulad ni Gibo Chodoro. Na hindi po ipapamigay ang West Philippine Sea. Hindi po ipapamigay ang mga isla natin dyan. At poprotektahan ang mga mangingisda, malayang makakapaglayag, makakapangisda sa ating West Philippine Sea na nasa loob po ng exclusive economic zone. Yan dapat ang maging natin, presidente. Alam niyo po, ito si Gibo Chodoro, nung kumandidato to nung 2010, hindi siya pinalad. Pero ngayong darating na 2028, kung gugustuhin po niya, kung kanyang nanaisin, baka sakali, lalo pa ngayon na mas naipapakita niya ang kanyang galing bilang Defense Secretary. Ang dapat na susunod nating presidente ay hindi po papanig sa kahit anong nasyon, kung hindi papanig sa ating mga Pilipino. Pangangalagaan ng ating soberenya. Hindi yung gagawin tayong pogo capital of the world na nagresulta sa napakaraming krimen at talaga namang napakaraming korupsyon po ang nangyari. Nagpayaman ang mga politiko.
dahil po sa napakaraming illegal na pogo at nako yung mga Chekwa po na mga miyembro ng sindikato ay namudmod ng pera sa mga politiko, kaya po naging progresibo ang pogo dito sa ating bansa. Kaya ito kumbaga, ito yung magiging natin, barometro. Ito yung magiging magiging basehan. Kapag dating ng 2028, dapat ang susunod nating presidente ay isang pro-Philippines, hindi pro-Chekwa. Yan po dapat. Kung hindi man kumandidato si Gibo Teodoro, pero si Gibo Teodoro yung standard natin. Na kahit nasa harapan po ng napakaraming media, kahit nasa harapan ng mga matataas na opisyal kuno ng mga Chekwa, hindi po nagpatiklop at talagang sinoplak pa itong mga Chekwa na to na gumagawa ng propaganda at sinasabi na pumapasok daw po tayong mga Pilipino sa kanilang teritoryo, na never nangyari yan dahil ang atin pong exclusive economic zone ay inaward na po sa atin ng UNCLOS. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, itong gobyerno ni PBBM, talagang bylaws, kay mapa lokal o mapa international laws, talagang sinusunod. Talagang ito po dapat ang maging barometro natin sa darating na 2028 election. Isang Gibo Teodoro dapat. Kung hindi man si Gibo Teodoro ay kumandidato, dapat katulad ng pag-iisip at pagmamahal sa Pilipino ni Gibo. Propaganda raw po yung ginasagot na kitang binara yung naka-uniforming taga-China na para bang proxy daw sa war, yung sa Europe at yung Ukraine, Russia. Parang gusto niyang palabasin proxy war ang Pilipinas dito sa ASEAN. Hindi gawin. Propaganda nga lang. At dyan magaling ang China. Pero dahil may tapang at talino si Secretary Teodoro, Department of National Defense ng ating bansa, ayan, kahit sa international, walang binabasa ang explanation, walang binabasa ang pahayag. At kung ano yung nangyayari sa West Philippines at ginagawa ng China, binukunan niya, iniharap niya sa international media, international conference, kasi napakahalaga po nung konferensyang yan every year dyan sa Singapore. Yan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Nandyan po yung halos lahat ng Defense Secretary sa buong mundo at Chief of Staff ng lahat ng military sa iba-ibang mga bansa. Kaya nandun noong weekend nangyari yan. Naipakita na naman niya sa international community, hindi lang sa China, na naninindigan tayo sa ating teritoryo at hindi tayo palulupig sa mga propaganda, saywar, pagbaligtad ng katotohanan, pagsisinungaling ginagawa ng China sa international community para palabasing tayo ang mali, tayo ang nambubuli, tayo ang nanghaharas, kabaligtaran ng lahat. At napikon po ang mga Chekwa dyan sa ginawa ni Secretary Gibo Teodoro. Napikon. Sumagot sila agad at sinabi nga po na tayo nga daw pong mga Pilipino ang kumbaga lumalabag sa batas sa international law at pinapasok natin ang kanilang teritoryo. Pikon na pikon ng mga Chekwa kay Secretary Gibo. At ito pong mga tao na ito, itong mga Chekwa, meron pa pong sinabi nga na ito daw pong ginagawa daw ng Pilipinas, kumbaga labag sa kanilang soberanya. Jesus Mario Joseph, kailan ba tayo pumasok sa kanilang teritoryo? Kailan ba tayo nangisda sa kanilang teritoryo? Hindi naman tayo pumapasok sa kanilang teritoryo. Bagkus, sila ang talagang nagpapadala kahit pa ng mga kung ano-anong mga vessel, research, army, intelligence, pumapasok sa ating exclusive economic zone. Nakakarating pa nga sila hanggang sa kabila. Yung sa may Philippine Rice. Baka sa susunod, pati Philippine Rice, kanila na. 18 line, 20 line pa. Baka mamaya pati Palawan, kanila na. Kaya nga po, itong sinabi ni Sec Gibo, na walang kumampi sa Chekwa, Australia, Japan, Amerika, Canada, lahat po
ay kumakampi sa atin. Lahat po ay sumusuporta sa atin sa pag-claim natin sa West Philippine Sea. Hindi naman buong West Philippine Sea sinasakop natin eh. Yun lamang exclusive economic zone. Ang hinihiling natin na igalang ng mga Chekwa, wag na nilang pasukin. 'Di ba yung Sandy Cay, yung mga ano na yan, mga isla diyan at yung ginawa po na mga man-made island diyan po sa West Philippine Sea, atin po yan. 'Di ba ginawa na ng nilagyan na nga ng mga Chekwa ng paliparan, nilagyan ng mga base, nilagyan ng mga bahay, nilagyan ng mga control tower. 'Di ba kaya nga po ang mga Chekwa talagang pikon na pikon dito kay Sek Gibo dahil hindi po umubra ang kanilang propaganda. Nasoplak sila sa harapan ng international media. Yan ang kailangan nating opisyal. At yan din ang dahilan kung bakit po karapat-dapat ng si Secretary Teodoro manatili na Defense Secretary. At hindi nga po tinanggap ni Pangulong Marcos. Kasama yan sa nag-resign kasi order ng Malacanang. Pero hindi po tinanggap, mananatili siya. So, ayan po ang kailangan nating opisyal. Okay? Katulad po ng iba pang mga opisyal na natili dyan, Secretary Bersamin, Executive Secretary, dating Chief Justice, si Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel, nandyan pa rin. Ang Remulla Brothers, DILG Secretary at DOJ Secretary, nandyan pa rin po. Kaya ako nasa magagaling na kamay, matatalino at may tapang, na abogado at cabinet secretary ang nakapalibot nasa sa Office of the President ni Pangulong Malacanang under nga ni President Marcos. Yun po yung kahalagahan. Kaya ma-local o international, internal, external security, kayang-kaya po ng ating mga gobyerno at ng pangkalahatang nangangasiwa kung paano pangalagaan ito. Suportahan natin ang mga opisyalis na may paninindigan, mga opisyalis na mayroon tapang at pagmamahal sa ating bansa, katulad ni Teodoro at ng iba pa. Kung meron man papalitan, tatanggalin, ililipat, nasa kapangyarihan ng Pangulo yan. Kasi ongoing pa rin po ang evaluation doon sa ibang cabinet secretary at malataas na opisyalis. Kasi hindi naman po cabinet secretary lang ang pinag-resign. Kasama dyan ang mga Yosek, ASEC, director, pati na yung mga opisyalis ng Government Owning Control Corporation na binanggit na natin. Yung mga chairman, CEO, general manager, president, at iba pang official director ng mga korporasyon kasama rin ho sa pinapag-resign. Lahat yan i-evaluate. Dahil itong natitirang 3 taon ni Pangulong Marcos, talagang dapat dobleng seryoso na. Wala ng national election kung hindi sa 2028. Katapusan na ng term ni Pangulong Marcos. Kaya kailangan dito, tapos na nga po ang pagbibigay ng utang na loob, political accommodation at kung ano-ano. Dapat seryoso ng gagampanan ng Pangulo at ng lahat ng mga kinaukulan ang para sa bayan at hindi para sa sarili. Kaya maging aware tayo at ating talakayin, samahan niyo ako, tatalakayin ko ang mga kaganapan, lalo na kung mga tao o kung sino man diyang hindi sumusunod sa mga policy at kagustuhan ng Malacanang, hindi pwede yun. Kailangan silang matanggal o mawala sa posisyon kung hindi nakakasabay sa pangailangan at programa ni Pangulong Marcos Jr. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. So, kung ang lahat po ng tauhan ni PBBM, lahat ng kanyang mga napipiling gabinete ay katulad ni Secretary Gibo Teodoro, nako sigurado po ako, talagang bagong Pilipinas po tayo hanggang 2028. Wag lang po talagang mahahaluan ng mga nananabotahe at mga pro-Chekwa na mga tauhan. Nako, sigurado po na magsasucceed ang ating Pangulong Bongbong Marcos, magsasucess siya sa lahat ng kanyang mga mithiin para sa ating bayan. Nakita naman natin kung gaano po kasipag ang ating Pangulo, kung gaano po ang gusto niya mabilis na aksyon. Nakita po natin ang kanyang kumbaga pagbaba sa mga mamamayan. Siya mismo ang lumalapit, siya mismo ang nagpupunta sa mga proyekto, siya mismo ay umakyat at sumakay po mismo sa LRT para maranasan ang pagsakay sa LRT. Di ba? Kaya alam nyo,
dito po sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pag-revamp sa kanyang mga gabinete at pag-alis doon sa mga mababagal, mga hindi kagad umaaksyon at puro palusot kung bakit delay ang mga project. Tamang-tama po. Dahil ang kailangan po natin ay isang katulad ni Secretary Gibo Teodoro na talaga pong tatayuan at paninindigan ang pagiging Pilipino sa harap ng kahit sino pa na nasa harapan niya, kahit sino pa yan, kahit sino pang mga matataas na leader o matataas na defense secretary o defense personnel ng iba't ibang bansa ay talaga pong paninindigan niya na tayo po ay mga Pilipino. Ipapakita niya ang talino at ang tapang na taglay ng mga Pilipino. Yan ang dapat na susunod na presidente. Kung hindi man si Gibo Teodoro ay dapat isang Malagibo Teodoro sa pagtatanggol ng ating bayan. So, salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating reaksyonan. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.